Yo mga dudes, nag-vinyl install ako, DIY style. Sakit sa tuhod at likod, check. Pero worth it naman kasi na-achieve natin yung clean at cohesive look sa floor. Na budget friendly lang. Chill project pero ang laki ng nabago sa itsura. So ano inaantay pa natin? Let's start! Siyempre, bago natin lagyan ng vinyl, kailangan muna natin linisin. Sa akin, ang proseso ko, ginawa ko, pinunasan ko muna ng basa para mawala yung alikabok at saka natin nilagyan ng power band. Nice. Ito yung nirekomenda lang din sa akin na gamitin para mas makapit daw yung vinyl. Pero itong nabili kong vinyl, meron na siyang pandikit na kasama. Meron na siyang adhesive dun sa vinyl mismo. Pero para mas sure, naglagay na rin ako ng power band para mas matibay yung ating gawa. So dito, ang process ng paglagay natin, paisa-isa lang muna. Kasi kailangan muna natin mag-intay ng mga at least 15 minutes or depende sa pagkatuyo ng power band. Hindi kasi siya, pag-apply mo, tapal mo agad yung power band, didikit na. Kumbaga meron pa siyang parang curing time kung kailan siya pwedeng ilagay. So dito, ang ginawa kong technique, 15 minutes or pag dinikit ko yung kamay ko and medyo masama pa na power band, ayun, hindi pa siya ready dikit. Dapat kapag dinikit mo yung daliri mo, hindi siya kakapit sa daliri mo. Kasi ibig sabihin, basa-basa pa siya. So dito nga, pagpahid natin, syempre kailangan natin siyang hagurin gamit yung may ipin na pati knife. Pero dito kasi sa power band na included na ganun. So, nakatipid tayo sa gamit kasi hindi ko na ginamit yung sa akin. Kasi pagdating kasi dito sa power band, parang mahirap siya linisin. So, since hindi ko na rin gagamitin yun, sinama ko na sa pagtapong ko na to since nakaubos ako ng 5 kilo para sa pagdikit dito sa ating vinyl. So, ayan, ang bilis natin, nakalahati na natin. Pero in real time, grabe, halos sinabot ako dito ng 8 oras sa pagkabit. Para lang, dito lang sa first floor. So, nandito yung asawa ko, pinapanood ako. Then, minsan tinutulungan niya ako magtanggal nung vinyl. Meron kasi siyang plastic na cover sa adhesive. So, siya yung nagtatanggal nun. Then, abot-abot lang siya sa akin para dikit na lang ng dikit. And medyo ang tricky part dito ay yung mga dulo-dulo, yung may mga kurba. So, ang ginawa kong technique naman doon, kumuha ako ng papel, then doon ko pinorma. Nung naporma ko na, tsaka ko dinikit doon sa aking vinyl, tsaka siya ginupit and or kinat. Nice. So dito, malapit na tayo, konting taste na lang, matatapos na natin ang ating vinyl sa first floor. Bali, maglalagay din pala ako ng vinyl sa hagdan at sa second floor, pero hindi yung buong second floor. So dito, nalagyan na nga natin ng adhesive. Siyempre, ang next step niyan, patuyuin lang na saglit and apply na nung ating vinyl. Kaya nakatulong nga yung fan sa pagpapatuyo ng ating adhesive. Kaya medyo mas mabilis natin siya nadikit. Nice. So yun mga dudes, yan ang ating finished product. Anong masasabi nyo? Much better kesa sa dating maroon, no? Tumerno siya sa ating wall. So yun lang mga dudes, peace out!